Ave Maria Purissima, sin pecado concebida. Welcome po sa ating programang There's Something About Mary, a Marian Catechism. Ito po si Father Raymond. at si Father Randy. At tayo po ay patuloy na napapakinggan sa pamamagitan ng ating estasyon, ang Radyo Maria Philippines, bringing Christ into your home. Sa 99.7 FM Tarlac, 101.5 FM Cagayan at 102.1 FM Isabela. At gayon din po sa buong mundo sa pamamagitan ng ating audio streaming pa sa ating pong website sa www.radiomaria.ph at website ng World Family of Radio Maria sa www.radiomaria.org. At gayon din, maaari tayong mapakinggan sa iba pang mga websites and mobile applications sa pamamagitan ng Bitstop Network, and ito po ay maaari nating ma-access through www.eradioportal.com/99.7 Radio Maria 99.7 FM. At patuloy po tayo sa pagtalakay ng atin pong pagbibigay liwanag patungkol sa ating mga pananampalataya at mga pinaniniwalaan sa ating mahal na Birheng Maria, upang sa gayon tayo bilang mga Kristiyano Katoliko ay magkaroon ng mas malalim na kaalaman patungkol sa ating debosyon sa Kanya, at gayon din yung ating hinahawakan sa ating pananampalataya sa tunay na tungkulin at gawain ng mahal na Ina para sa ating kaligtasan. At para po maipagpatuloy natin ang ating talakayan, tayo po muna ay mag-alay ng isang panalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Welcome po sa unang bahagi ng ating pong usapan dito sa ating programang There's Something About Mary, a Marian Catechism. Ito po si Father Raymond. At ito naman po si Father Randy. At patuloy po tayong bumabati sa lahat ng ating mga tagapakinig at tagapagtangkilik sa ating pong programa. Ipagpatuloy, siyempre ito ay mas gusto at kalugod-lugod sa mahal na Ina, kung ano yung dapat nating talakayin sa araw na ito. At ito po yung pagpapatuloy natin sa pagpapalalim natin ng ating pong pagkilala sa prayer or devotion to Our Lady on the Holy Rosary. At ito po ay napakagandang pagbibigay ng debosyon sa ating mahal na Ina, sapagkat nakita natin na actually it is not a prayer to Our Lady, but it is actually, or rather, in fact, it is a union with Our Lady, in prayer to our God. And so, in our discussion, nakarating na po tayo sa pagtalakay sa Litany of the Blessed Virgin Mary, or yung Litany of Loreto. Yes. And doon po ay nakita natin na napakarami ng mga titulo na ipinapakita at ibinibigay natin sa mahal na Ina. Ngayon naman po, iisa-isahin natin ang mga titulong ito. And for our topic today, we shall discuss the word holy as being attached to Mary, used as part of her title, and
why is Mary called holy? Yes. As such, the title is Holy Mary. Napaka-halaga po ng salitang holy sa banal na kasulatan. Ito po ay sa Hebrew kadosh o kodesh na sinasabi ay isang fundamental elementary religious category. Ibig pong sabihin, ang salitang holy ay palagi pong ginagamit sa atin pong buhay pakikipag-ugnayan sa ating Panginoong Diyos. Upang maintindihan po natin ang ating Panginoong Diyos, kailangan nating maintindihan din ang salitang holy o banal. At sinasabi po sa atin na ang salitang holy, holiness, describes what is divine and what pertains to God. It refers primarily to God. God is holy and that only He is holy. As we can read in Isaiah chapter 6 verse 3. At dahil po dito, ang kabanalan ay hindi lamang pala attribute ng ating Panginoong Diyos. Actually, siya mismo yung kabanalan. Na malinaw po dapat sa atin kung babanggitin po natin yung salitang holy, we are not referring only to an attribute of divinity or sanctity. We are actually referring to God Himself. For as we have mentioned, He is telling us, He is holy and He only is holy. Now, in Hosea 11 verse 9, he is saying, I am God and not man, the Holy One present among you. Now, holiness is God Himself, and yet His holiness is present among us. Yes. He is one present among us. Now, ano ba yung ginagawa ng presence ng ating Panginoon sa ating feeling when we come to speak about holiness? He is there not only to make Himself present, but to sanctify us. To make us To holy make as us well. holy as well. It is very beautiful to take notice na meron pang isang definition, Father, na binibigay po yung ating mga kapatid na nag-aaral at nalubhasa sa banal na kasulatan, na kapag sinasabi palang holy, it is, of course, God Himself. It is an attribute also that extends. Therefore, dito, nagiging attribute na siya. It is an attribute that extends to anything or anyone that is in relation to God. Now, the definition now of holiness here is, holiness separates. Holiness sets apart someone or something for God. Kanya nga po, yung pong mga kapatid nating Hudyo, yung pong pinaglalagyan ng arka ng lumang tipan, yung arka ng tipan, ay tinatawag po nilang Holy of Holies. Dalawa po yung kwarto ng tent na yon. Yung una ay yung holy, banal na siya. Pero yung loob, yung Holy of Holies. Bakit? Pinabanal na ng Diyos yung mga bagay na nagagamit at malapit na malapit sa Kanya. Pinabanal niya in such a way na ito ay kokontra sa profane, sa hindi banal, sa makamundo. Now, very negative yung ganitong definition. And yet, what is positive is, kahit itong mga profane, itong mga makamundo, itong mga hindi banal, kayang pabanalin ng Diyos para sa Kanyang sarili. Say for example, yung arka ng tipan, banal na banal yan. Ngayon, yung templo na kinalalagyan ng arka ng tipan, ginawang banal. Pero yung mismong kwarto kung nasaan ang banal na tipan, tinawag na Holy of Holies or yung Most Holy. Most Holy. Napakaganda, tatandaan po ninyo na yun, itong pangalan na ito, Most Holy. Kasi ito po ay ginagamit din natin sa mahal na ina. But of course, we already have discussed
way before that Mary is the new Ark of the Covenant. So therefore, Mary becomes most holy in that sense. Now, ito pong definition na atin na pong tinatalakay ay holiness as an attribute Yes. to persons or things connected to God. Ang mga pari, bago po sila magbigay at mag-alay ng sakripisyo para sa Diyos, ginagawang banal. They are being set apart from the people. They are being consecrated, ordained. And consecrated, yes. Yes, to be holy for God. For anything that is not holy is not worthy of God. But anything made holy is for God. Now, from these definitions of holiness, we come to see that it is God who is the source of holiness. Yes, because precisely. because he is holiness himself. And yet, let us remember that things who are deemed worthy to be shared with in the life of God is made holy by God. By God. Yes. Now, hindi po natin ginagawa ang ating mga sariling banal. Banal, yes. Ang Diyos lamang po ang gumagawang banal. Ano mang gustong ikonekta ng Diyos sa kanyang sarili, gagawin niyang banal. No, in contrast with what is profane and what is worldly, what is material. Now, dito po sa mundo natin, tignan naman po natin kung paano natin iintindihin ngayon ang salitang holy, Father. Kasi ito po ay yung pag-iintindi po ng holiness sa banal na kasulatan. Ngayon, sa atin po ngayon, katulad ng sinabi kanina, noon may mga pari, pero ngayon may mga pari din. Yes. At ang mga pari ngayon ay inoordinahan, kinokonsekra, gawing banal para sa bayan ng Diyos dahil siya ang mamamagitan para sa mga tao sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Now, the priest is set apart. Napakaganda nga, Father, yung sinasabi nilang, kapag pinagmasdan mo yung part ng narrative of the Holy Eucharist, narrative of the Last Supper, hindi nga ganito yung ginagawa ng Panginoon. He took bread, gave thanks, broke it, and gave it to his disciples. Ang pari po, hindi po ba ganon? He took bread. From among so many bread, he took it, blessed it. Ibig pong sabihin, pinabanal, kinonsecrate, and then he broke it. Why? Because in its brokenness, doon lamang siya madidistribute. Doon lamang siya maibibigay. And yung ibinibigay na yun ay banal na. At ganun po ang ginagawa sa mga inoordinahan na mga pari. Inihihiwalay sila mula sa mga tao, hindi upang sila ay maging superhuman, no. Upang sila ay makita lamang na nailaan para sa Diyos, at upang makita na mula sa kanila ay may hinugot ang Diyos upang gawin niyang banal para sa kanyang sarili. Dinasalan niya, inordinahan niya, kinonsikran niya, pero ito ay kanyang pinipira-piraso. Napakahalaga po ng Father Raymond. Gusto ko lang pong bigyan ng emphasis po. Yung pinili, kinuha among the many, at ginawang banal. Hindi dahil sila'y banal na. Yes. No? Hindi po dahil sila'y, kumbaga, namumuhay na sa kabanalan. O nandun na yung, meron in themselves, in ourselves as priests, no? Nandun na yung kabanalan. Wala pa po. No? Nandun po yung sinasabi ni Father Raymond, we were chosen. We were set apart, pinili, and then ginawang banal ng Diyos. Ang sabi nga po, gusto ko rin pong susugan ulit yung sinabi niya, na itong kabanalan ay nanggagaling lamang sa Diyos. At hindi kanino man o saan man, tanging sa Diyos lamang manggagaling ang kabanalan sa pamagitan ng kanyang paggawa, sa pamagitan ng lahat ng ginagawa ng Diyos, dahil sa mismong kabanalan. So lahat ng kanyang ginagawa sa tao, sa mga bagay-bagay, sa mga pangyayari, nagiging banal to, always in relation to Him. No, kaya nga po ang pari ay naging banal dahil pinabanal siya ng Diyos. Hindi dahil siya'y banal in himself. Maalala ko rin po, Father Raymond, just to quote another, rin po siguro dun sa, sa Lumang Tipan. Di po ba yung bundok ng Horeb noon? Di naman po banal yan. But it was called the Mountain of God because maalala po natin na noong kinausap ng Diyos, si Moses, doon siya, di ba? Doon sa burning bush. And then our God Himself told Moses, alisin mo yung pananyapak mo na yung tsinelas, no? Because the ground that you are stepping on is holy. Yes. Naging banal yon, hindi dahil banal yung bundok na talagang yun, no? Kumbaga nilalang ng Diyos, nilikha ng Diyos na yun na banal. No,
Naging banal yon dahil sa presensya ng Diyos doon sa bundok na yon. Napakaganda, Father. At itong presensya ng Diyos na ito, ang siya rin namang ibinibigay, Oo. idinidistribute, katulad ng ginagawa ng pari. It is the presence of God which this priest, ordained by God, set apart from the people to be for himself, ang ibigay at ibahagi sa ibang tao. Kanya nga po, lahat ng mga bagay na attached o kaya naman ay related sa ating Panginoong Diyos ay nagiging banal. Banal. Katulad po ng simbahan. Ang simbahan po ay building lang yan. Pero bakit nagiging banal ang simbahan? Sapagkat naandoon ang karanasan natin ng presensya ng Diyos. Sapagkat naandoon ang ating Panginoong Hesukristo mismo sa presensya na sa banal na Sanctissimo Sacramento, no, sa tabernakulo. At nagiging banal ang simbahan because of God. Pangalawa, yung mga ginagamit sa misa. Kunyari, yun pong altar. Ang altar ay simpleng table Mesa, lang naman yes. yan, mesa, pwedeng kainan. Pero hindi na natin ito ginagamit pa sa iba. Bakit? Set apart na yan. Once it's blessed. Once it's blessed and consecrated, it's already set apart for God. And anything na dapat paggamitan ng mesang ito ay para lamang sa Diyos. Yes. Now, yun din pong mga vestments ng mga pari. Ginagamit lamang yan for the worship of God. Hindi naman natin ginagamit Hindi sa mga costume, Oo. siguro, Father. O kaya sa pagdidisco, no? Correct. Hindi naman tayo natutulog, naka-vestment tayo. Wala naman, no? At yung mga, kunyari, yung tinapay, no? Yung ordinaryong tinapay, kapag nakonsekrahan, pinabanal, yun na mismo ay nagiging hindi lamang presensya ng Diyos, nagiging mismong Diyos. At itong mga bagay na ito ay gawain mismo ng ating Panginoon. Bakit? Sapagkat ninanais niya na lahat ng mga bagay, ng mga tao na kokonekta sa Kanya ay maging banal katulad niya. Karapat dapat para sa Kanya. At yun ang kanyang kalooban. Sabi nga sa Bagong Tipan, for this is the will of God, that you may be holy as your heavenly Father in heaven is holy. Yan. Tama po yun. At ito nga po yung actually napakabigat na challenge para sa atin to be holy as the heavenly Father is holy. At ito po yung isa sa mga bagay na palagi dapat nating tatandaan, sapagkat ang kabanalan ng Diyos na ipinagkakaloob niya sa atin ay isang regalo Yes. na galing sa Kanya. At ito rin po sa konteksto ng mga definisyon na ating nasabi, that holiness is not only an attribute of God, that holiness is God Himself, and holiness becomes only an attribute by the persons or things in relation with to God, God, in relation with God, and those things and persons set apart for God. And this holiness is a gift from God. And yet, it is not a gift that must be kept to ourselves. Must be shared. It must be shared. At ito nga po ang konteksto ng titulo ng mahal na ina bilang Holy Mary. And so, sa pagbabalik po ng atin pong programang Marian Catechism, There's Something About Mary, bibigyan po natin ng mas malalim na talakayan ang titulong Holy Mary sa atin pong pagbabalik.
our Queen, our Queen. Give to us the Mother who hears all our prayers, who pardons and consoles us, our Queen.